worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay ganda pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y napapatyang ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Ang langit at lupa'y nagbabadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Kay ganda ng buhay kong taglay. Good morning, Jesus! Good morning. Salamat sa Diyos. Kami po ay bumabati sa lahat ng ating mga kapatiran, ating Comfy family, North, East, West, and South. Lalong-lalo na doon sa mga nasa online natin, na mga kapatiran na nasa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid at sa ating mga outreaches, ating mga mahal sa buhay. Salamat sa Diyos. Kami po ay muling nag-aanyaya sa inyo na subaybayan ang ating mga GMJ lessons, lalong-lalo na kapag Thursday. Siyempre, pinopromote namin yung amin. Dahil ito po ay series na nanggagaling sa isang libro na ang title, I Am Transformed by Sons and Daughters by Rebel. Sige po. Kaya bago po kami magpaan, babasahin po muna, tawagin po natin si Pastor Fred para sa ating opening prayer. Dakila naming Ama, Diyos na hindi nakakalimot, always giving us instructions for right living. Amen. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang masabi namin kung ano ang nangyari sa aming buhay, Amen. kundi aming maipamuhay. Thank you, Father, for instructions, what we have to do. Amen. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige. Basahin po muna natin ating memory verse. Sige. 1 Timothy 4:16, ang sabi po, take heed to yourself and to the doctrine,
Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Sa New King James Version po yan. Sa Tagalog po naman, Ikaw na. ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa mo nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Yan, katulad nga ng nasabi namin nung Lunes, napaka-importante po ang tunay na doktrina o tunay na mga pagtuturo. Sige po, ito pong aming ating second topic na sa ating part 6. O ito po ang last topic natin, ang last part natin dito sa librong I Am Transformed, na I am secure so I live a place of peace. Last week po ay ang topic is God is faithful so I am peaceful. Ngayon naman po ang ating magiging topic sa second topic natin sa part ng 6 is God is accepting so I am honest. So meron kaming aawitin na ang Panginoon, tinatanggap tayo kahit ano pa tayo at napakabait ng Panginoon. Kaya awitan natin siya. Purihin ka, O Kristo. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo. Dakila ka, dakila ka. Purihin ka, O Kristo, sa buhay ko. Kay buti ng ginawa mo. Dakila ka sa buhay ko. Dakila ka. Sala ko'y Hoy, pinatawad mo. Ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sala ko'y pinatawad mo. Ako'y nilinis, ginawang bago. Purihin ka, Kristo. Sa buhay ko, dakila ka. Mahal kita, Panginoon, mahal kitang tunay. Gagawin ko ang utos mo araw-araw. Kung yan ang nais mo, ako ay susunod sa'yo. sa'yo. Mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Hindi magbabago. Pag-ibig ko'y ilan sa'yo. Magunaw man buong mundo. Mahal kita, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Salamat sa Diyos. Talagang masasabi mo talaga sa Panginoon na mahal ka, mahal kita, Panginoon. Kasi alam nyo, itong God is accepting, ano ka pa man, ano man ang nagawa mo, gaano ka man kasama, tayo ay tanggap na tanggap ng Panginoon. Kaya itong isang awitin pa natin na nagpapakita na kung gaano kabait ng Panginoon. Kasi sobra, kahit na gaano nga ang kasalanan mo sabing ganun doon sa awitin. Sala ko'y pinatawad mo. Minahal mo ako ng totoo. Kay ganda ng ginawa mo sa buhay kong ito. Dakila ka sa iyong pag-ibig, walang hanggan. Pagmamahal mo sa akin, O Jesus. kahit na ang puso ko'y laging
nagbabago. Kahit kailan Kailan di ako nakarinig nang sumbat sa iyo, O Kristo, mahal mo nga ako. Purihin ang Panginoon. Pag naririnig mo yung salita na kahit na ang puso ko'y laging nagbabago, di ba? Hindi kailanman tayo nakarinig kay Lord na, andyan ka na naman. Kasi ikaw, yan, wala po yung ganun. Kaya napakasarap na naaalala natin ng Panginoon ay siya ang Diyos na tinatanggap kahit sino ka pa man. Yan. Kahit sino, di ba? Yung pala yun, kahit sino ka man eh. God is accepting, so I am honest. Tawagin ko si Pastor Fred para sa ating word na babasahin para sa topic natin na to. Unang Timoteo, 1 Timothy 1, verses 15 to 16. New King James Version. This is a faithful saying and worthy of all acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Amen. However, for this reason, I obtained mercy, that in me, first Jesus might show all suffering Long suffering. as a pattern to those who are going to believe Him for everlasting life. Amen. Manalangin po tayo. Dakila, mapagmahal naming Ama, na kami inaliligtas mo sa lahat ng mga kaguluhan o kasalanan namin sa buhay. At kami ay iyong ibinabalik sa magitan ng pagsasabing, believe in me. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Basahin natin sa Tagalog. Maganda rin po sa Tagalog ang unang Timoteo 1:15 hanggang 16. Ito po ang sinasabi. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtiyatiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Panginoon. Nung makita ko to, sabing gano'n, kapag ka ganito ang naranasan mo, katulad ni San Pablo, parang si San Pablo, hindi na matitigil ang kasi-share nito. Di ba? Hindi mo mapipigilan ng bibig ni San Pablo na mag-share kung anong ginawa ni Lord sa kanya. Mayat maya, kahit na sino makausap niyan, andun ang sharing. Kasi kapag ganyan kasi ang taong sobrang napakaganda ng ginawa ng Panginoon, yan yung tinatawag nating sobrang mag-share yan eh. Kapag ka nakahawak na ng mikropono, hindi nabibitawan. Luray Diba? na yung... Oo. Nakakita ba kayo? Ang tawag po kasi dito sa mga ganitong tao na nag-share na tanggap ng Panginoon, tinanggap siya kahit ano pang kanyang kanakaraan, kahit na ano pang nagawa niya. Imagine mo, accepted by the Lord who is accepting. Ayan po ay siya ay honest. Sasabihin niya talaga yung kung ano yung nangyari sa kanya. Kaya siya po ay, may mga taong ganito, may taong nga natawag chronic oversharer. Chronic oversharer. Tinagalog nga namin ni Pastor Ang chronic pala, sabi niya, talamak, o kaya sobra-sobra. Di ba? Sobra-sobrang magpahayag ng kung ang kabutihan ng Panginoon. O, ikaw ba nakakita na, ikaw yun?
Ikaw ba yung tao na yon? Di ba? Kaya kung minsan, ayaw ka ng tabihan ng mga ito na naman to. O, i-share na naman yung nangyari sa kanya. Di ba? Kapag ano ba ibig sabihin ng chronic oversharer? Teka, Pastor? ganito yan. Ang tamaan, huwag magagalit, ha? Oo. Pinagpapauna ko lang po. Oo, may mga nag-share. Tinabag po tayong mag-share Mga witness. or witness what happened in our life Amen. before, during, and after. Magwi-witness lang po tayo kung papaano natin na-meet si Lord. Amen. Ilan po? Pag sinabing oversharer, kaya magagalit. Tinalo pa ninyo yung pastor kasi haba. halos Sa haba. kalahating oras na o isang oras, hindi po kayo nag-share kung hindi nagturo na. Hindi rin po tayo yung greeter nang ayaw nang tumigil at hanggang sa huli, siya pa rin. Amen. Ini binababalaan, hindi naman siya pinagsasabihan lamang, pinaka-correct is, itinutuwid lamang tayo ng Panginoon. Hindi sa ayaw. Pero ang kailangan dito, ituwid tayo. Amen. Oo. Okay, maliwanag. Kasi itong mga tao, usually, na-experience natin to yung mga chronic oversharer na tinatawag. Ito yung, lalo na yung after ng Life in the Spirit seminar, yung mga taong na nakaranas ng kapuspusan ng banal na spirito, hindi ba? Nagbabago talaga, nagiging change, di ba? And ay ang 2 Corinthians 5:17, anyone who is joined to Christ, he is a new being, the old has gone and the new life has begun. So yun yung mga tao na hindi mo mapigilan kasi nagkakaroon ng honeymoon stage. Yung sinasabi nila na honeymoon stage, lahat halos ng prayer mo answered. Diba? Hindi pa man hinihiling, dumarating na. Pagkatapos yung lahat ng naging problema mo, nagkaroon ng solusyon. Eh, paano mong pipigilan yung mga taong ganyang konakwan, di ba? Talagang eager na eager nilang i-share nila yung nangyari na yan. Kaya after receiving yung blessing na yan, hindi mong mapipigilan talaga yan. Yan yung mga tinatawag na oversharer at ang kanilang buhay ay naging open book. Di ba? It is an open book. The good, the bad, the ugly, or display of everyone to see. Hindi na nila iniisip na mapapahiyaw, hindi eh. Alam nila eh. Kasi para yung Samaritan woman na nakatagpo ni Lord dun sa John 4, Hindi. oo, sinabi ni Lord doon, hindi ba? Asan yung asawa mo? Eh, alam naman na, hindi ba, yung kinakasama niya lang yung huli niyang panglimang asawa. Imagine mo. So yun yung hindi niya napigilan kasi nang na-meet niya si Jesus, nagkaroon ba ng yung power na magkaroon ng lakas ng loob na itong tao na to, alam alam yung, kasi sabi ni Lord, kung alam mo lang yung tubig na ibibigay ko sa'yo, na nagbibigay buhay, di ba? Ibibigay mo sa akin kasi nanghingi ng tubig doon sa Samaritan woman. At agad-agad yung Samaritan woman, tumakbo na doon sa mga kababayan niya, nag-share na. Hindi mo na mapigilan. Hindi ba? Ganyan po yan. Kaya yung a person, there's no such thing as too much information. Hindi nila tatanggapin na, uy, sobra ka naman, lahat na lang. Sinabi mo, naalala ko po yung isang kamag-anak ng isang kapatid natin na kaya ayaw kong sumama sa inyo sa charismatic. Ang tawag ko dyan, chismatic. Ay, ano po ibig niyo sabihin ng chismatic? Paano? Chinichismis yung buong buhay. Ay, hindi po naman ganun. Kaya lang namin nasasabi yung dati naming buhay dahil doon sa pagbabago na naranasan natin. Di ba? Kapag ka ganun kasi, kapag ka ang intention mo, ng pagdalo sa prayer meeting, malaman mo lang yung kasiraan ng tao, hindi mo nakita yung pagbabago ng taong nag-share. Di ba? Kaya yung sinasabing, yung TMI, yung too much information, yung mga taong, sabi nga, the term is an oversharer person. Kasi, ang tawag na nila dyan, yung mga TMI yan.
too much information raw. Yung tao na yan, lahat na yung buhay niya. Sinabi na yung lahat, wala nang itinago. Sa loob Open ng, book na eh. ang gusto niya, yung lahat ng isyen ng isang prayer meeting o isang fellowship, Oo. wala nang makapag-usap kung hindi siya. Yun lang. Hindi namang masama. Oo. Pero God is a God of order and He is not a God of confusion. Kasi magsasabing Oo. Maring sa simula, hindi ganun, ako Pastor. kasi banal na espiritu yan. Oo nga. Kaya alam niyo naman yung mga tao na ganun, later, natututo rin, nasasabihan rin. Kasi sa simula talaga hindi mo mapigil. Kaya kami tayo, hindi ba? Pagka medyo matagal na tayo kay Lord, makakita ka ng ganung tao. Once upon a time, ganun din tayo eh. Hindi ba na-share ko nga sa inyo, nung ako'y bago-bago, kapag ka dumating sa opisina, may bisita na naghinahanap ako, o kaya mayroong information na kailangan ako ang sumagot. Bukas agad ng Hindi, sasabihan gano'n, pag umupo ka doon, bubuksan ka agad ng Biblia. Pag umupo raw doon sa table ko, di ba? Naging famous po ako sa gano'n, noon. At ang tawag sa akin ng TMI rin, too much information about the Lord, di ba? Ganun po tayo. Kaya yung sometimes yung mga TMI na yan, nagli-lead sa awkward moments ng isang mananampalataya. Kung hindi natetame. Kung hindi natetame. Kasi yan, tandaan natin, lahat naman yan ang nangyari sa buhay natin, tanggap ng Panginoon yan. Ikaw, kahit na ano pa nangyari sa'yo, tanggap ka. At nalalaman rin ng Panginoon kung ano yung pagdadaanan mo. Kasi once na maging bagong tao ka na, magkaroon ka na ng bagong buhay, hindi mo talaga mapipigilan yan. Asa yun yung power eh. Kasi nga, lahat, isang sitting lang, Oho. sinabi mo na lahat. Oo. Kaya tatayo ka lang sa susunod o sa makalawa mo, Kung ano lang ang need. alam mo sabi ng mga tao, alam ko na, sincere na, Oo. yan, gano'n. Yun naman. Kapag ka lahat na itong maganda dito sa chronic oversharing na isinishare namin sa inyo, para rin sa ikatututo natin. Kasi, para sa susunod, meron silang aabangan pa. Hindi yung sa isang balsahan, yung sinabi ni Pastor, sa isang balsahan lang, sinabi mo na, lalo na pagka sinabi mong, nung ako'y bata pa, mahaba-haba. pag nakarinig ka na nag-share na, nung ako'y bata pa, o kaya yung 1940s, o whatever, nakaganon na kami, ang mahaba yan. Hindi ba? Yun lang po ang nakakatuwa. Pero ang kagandahan doon, you may give the hearer the confidence to go on with the life in spite of their problems. Ibig sabihin yan, kumisan kasi naman, yung sinishare mo, kailangan. At the moment, hindi ka naman iaalaw rin ni Lord na mag-share ng hindi nangangailangan during that time ng prayer meeting. Okay. Amen. Gusto ba niyo magbigay ng example sa Bible? Sige, bigay Okay. ka. Bibigay ako ng example. Kasi ito po itinuro sa amin nung araw. Merong sinasabi kaming 212. Aha. 313. Meron kaming gano'n na itinuro namin sa mga Sa mga member. Mga members, nakikinig. tinuro namin Oo. yon. Hanggang sa mga huli, hindi na namin napigil. Kaya noong mga panahon na yun, na bago-bago kami, mga 1984, 85, 86, 87, ganito. Kapag nadinig mo yung pastor o yung leader, sumisigaw na, Amen! Amen! Iba ang ibig sabihin nun. Oo. O, hindi ko sasabihin sa'yo, anong ibig sabihin? Yung dalawa nga yan eh. Alam ko na kasi yung sinasabi mo. Pero yung mga nakikinig sa niya, kapag ka po sa lalo na sa comfy, it is a signal. Kapag ka medyo napapahaba na kasi ang sharing mo, at nandun na naibigay na ang message Gist. Yung gist ng, yung pag-share mo, nakuha na ng mga tao kung ano ibig mong sabihin kung ano yung nangyari sa buhay mo, kung na yun. Pag kami narinig po kayong nag-amen, lalo na nang gagaling sa leader, ibig sabihin, that's it, tapos na yun. Tumigil Diba? ka na. Tumigil ka na. Kuminsan kasi,
gusto pa niyang pagandahin, sige pa, minsan nawawala na. Kaya medyo nakakakwan. Ito magtuturo na sa atin na kapag Amen, 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 Amen. Tapos na, mga kapatid. Dapat Kuha baguhin na natin ngayon. Oo. Hindi yung, Amen, Amen ngayon. Oo. Amen. Pag nadinig mo yung leader Oo. na nagsabi ng gano'n, Amen, Amen. Ayun, pinatitigil ka na nun. Oo. Example, buksan natin sa Acts 9. Aha. Sige. Ito yung na-convert si Saul. Ito si Paul. Aha. Paul's conversion. Babasahin ko, Yung sinabi ni Paul. Acts 9, verse 3. Hanggang 6. At saka ng 10 hanggang 12. Pag may relo kayo na eksakto yung seconds, tingnan nyo kung ilang seconds. Wala akong ano eh. Kunyari, Okay. Kunyari. Acts 9, verse 3. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell on the ground and heard the voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you? Lord, I am Jesus whom you are persecuting. He replied, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Verse 11, the Lord told him, go to the house of Judah and on the street and ask for a man whom Tarsus named Saul, for he is praying. In a vision he has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his hands. Nilay hands na. Tingnan nyo kung ilang minuto. Yung kunyari si Saul lang nagsasalita niyan, mga kapatid, na ipinahahayag niya kung paano nangyari sa kanya yung kanyang experience sa Damascus. Before. Yan ang before. Before. And then. Kasi nga, talagang masamang tao eh. Ngayon, namit si Lord. Ito yung before, ito yung during. Yung during naman. Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you? Lord, I am Jesus whom you're persecuting. Now get up and go into the city and you will be told what you must do during. At hanggang sa mga susunod, after. Yan. Tapos na. Pag sumobra na roon, ang kuha naman yan, may instruction kasi dito. Actually, yung sinabi doon sa kay Ananias, sabing gano'n niya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil. So, doon sa sharing na yon, sasabihin kung bakit ka binago ng Panginoon, bakit ka pinili ng Panginoon, bakit ka tinanggap ng Panginoon, dahil meron kang isang misyon. So, ganun din sa ating pag-share, na makikita mo yung kung bakit ka nagkaroon ng masamang ugali dati o masamang buhay dati. Yung buhay mo dati, hindi ka naman dating mabait. Bakit ka nagdaan sa ganon, yung pala ipakikita sa iyo ng Panginoon ang dahilan. Yun ang after na, yun ang dahilan. Kaya pala, ganito pala ang mangyayari. Pagbabago ko, gagamitin pala ako ng Panginoon, ganito, ganyan. Yan pala yung nangyari sa buhay niyan. So, yun na, kaya kapag may nag-share, ibibigay po natin yung before, maikli lang.
yung during, and then kung ano yung resulta after. Kaya napakaganda po na merong progression. Di ba? Kapag ka naman sa susunod, ikaw ay nakilala na, lalo na kapag ka nag-share ka na sa general, dati-rate sa Grand Fellowship namin noon, sa Quadin, di ba? Nakapag-share ka na. So, maraming nakarinig na. So, pag nagpunta ka na sa mga prayer meeting, yung mga small prayer meeting, ma-share mo na yung mga mumunting nangyayari sa'yo na binibless ka na ng Panginoon. Yun ang puwan. Hindi yung paulit-ulit na lang, yun ganun. Yung pa rin. Tapos, yung pa rin at ang haba-haba. Naalala ko yung may isa tayong kapatid. Parang 15 years na o 20 years na siyang member ng COMPI. Kung ano yung sharing niya nung siya yung nagsimulang mag-share, yung pa rin ang sharing niya hanggang ngayon. 20 years. Hindi ba? Hindi. Medyo patay na yung ating kapatid na yon na sinishare ko. Kaya, ganun po mga kapatid, kinakailangan makita, nagbago ba? May pagbabago ba sa buhay natin? Buhat ng tanggapin natin si Lord. Kasi, yung mga oversharer na yan, usually, nagre-reflect yung attribute ni Lord na accepting. Lahat ng nangyayari, yung before, inaccept tayo ni Lord. Yung dati, yung ngayon, ina-accept tayo ni Lord, ano man ang nangyayari kasi gumagalaw na si Lord sa buhay natin eh. Yun yung Romans 8:28 eh. Pagkatapos, even after, kasi kaya ikaw nagiging honest, ano man ang nangyayari, pagpalagay natin, nung dati, honeymoon stage ka, hindi ba? Lahat answered prayer. All of a sudden, biglang nagkaroon ng problema. Bumagsak ang negosyo, ganyan-ganito. Pagkatapos, hindi mo malaman, pero hindi ka umaalis sa Panginoon. So yung sharing mo na yon, all of a sudden, nagpadala ng help si Lord, na ayos ulit ang buhay mo, na wala na yung dishonesty sa negosyo, umayos na yung negosyo mo, and then gumandala, tatandaan ko yung mag-asawang taga-Bawan. Di ba? Ganyan na nangyari. And yet, naging honest ka na tinanggap mo yung dati mong ginagawa na hindi tama, kaya nung bago na ngayon, bago ng bago, kaya excited ka, nakinig ulit dun sa pakikinig ng sharing mo. Kaya yung maganda dyan, that yung background ng tao na yung kumisan talaga, unacceptable sa iba eh. Kaya hindi na marinig o hindi makita ang pagbabago dahil ayaw tanggapin ng ibang tao. Katulad niya, kami pong dalawa, pagka nung bago-bago pa si Pastor Fred, yan, si Alfredo, ay talamak na manginginom yan, paano kung paniniwalaan? Nagsasalita tungkol sa Diyos, hindi ba? Kasi po ang tao, hindi basta-basta tumatanggap. Hindi katulad ni Lord. Kasi kilala tayo anak tayo ng Diyos hindi ba? Isa sa mga susi, ito kahit na yung teachings natin noong Lunes ba yun, yung doctrine. Isa sa mga susi para magbago ang tao at para magkaroon ng witness sa buhay. Meron akong pinangahawakan word. Amen. Tinawag ako ni Lord, eto, I do not, ako sa akin, John 15:15, I do not call you servant any longer because I told you everything about the Father. Amen. Yan. Oo. I call you friend because I told you about the Father. Iyon. Kaya ngayon, hindi na ako alipin kung hindi Isang kaibigan na ako ng Diyos. Ikaw, anong word mo? Oo, ako nga, yung John 15:7. Alam niyo po ba, kapag ka talagang may tinanggap kang salita ng Diyos at pinanghawakan mo, yan ang mag-hold sa'yo sa iyong pananampalataya. Kasi, kaya pala binigay sa akin ni Lord yung John 15:7, if you remain in me and my words remain in you, you can ask for anything and it shall be given to you. Kasi matindi po yung aking hinihingi sa Panginoon na imposible, sa tingin ko, imposible na ang Diyos lang talaga ang maaring magbigay. The only God who is a miracle working God, siya lang ang pwedeng umanswer sa aking prayer. So, kinailangan ng yung hinihingi niya sa akin mag-remain. Ang dami kong naririnig sa paligid ko, minamak ka na, plastic, kala mo kung sino, yung gano'n. Huwag mong pakinggan yung sabi ko, hindi May word talaga. May word ako
I have to remain. Sabi kong gano'n, hindi po pwede kasi kapag ka dadaan ka talaga doon sa mga pagsubok na yun, isusubukin ka para matignan kung talagang sumusunod ka doon naniniwala ka, nananampalataya ka doon sa pangakong tinanggap mo. Kaya sabi nga gano'n, ipokrita. Gaganunin pa ako noon kasi alam nyo naman noon, ang dami ko naging kaaway dahil nga sa pagiging mataas ko sa empleyado. Di ba? Kaya yung mga empleyadong during the time kasi hawak ko mga empleyado nung aming kumpanya. So, noong medyo nakikita na, ang pagbabago kasi hindi sa mukha hindi agad sa mukha, mabagsik pa rin ang mukha ko Pero yung puso ko, unti-unti nang binabago ni Lord. Hindi na, nag-grib na ako. Kaya kapag ka nakakarinig na ako na ipokrita, plastic, lahat na, hindi po yun. Talagang pinahawakan ko yung John 15:7. No, hindi kayo ang puan. Kasi ang kinukuan ko, kapag ka umalis ako, hindi ko matatamo yung promise ni Lord na yon, yung kasagutan sa prayer ko. Di ba? Kaya yung mga ganong sharing, kaya mapapa-overshare ka talaga. Magiging chronic oversharer ka talaga Ngayon, kapag ka ganito, nakita mo. Sa prayer meeting. Ganito. Kasi nadinig ko, bago ako nagpunta sa prayer meeting, kasi ayoko talaga ng prayer meeting. Ayoko talaga. Oo. Pag nadidinig ko, Kalaban ka nga namin nun. Tapos na ba? Teka, I love you. Ay, tapos na po. Ganyan. Pero pag nagkakantahan pa, kaumpisa lang po. Nung mag-share ako, first prayer meeting na nag-share ako, I have attended, is, ito, isinyer ko na rin. What will you profit if you gain the whole world but lost your soul instead? Ano bang makukuha mo kung lahat nasa iyo? Pero yung kaluluwa mo, wala sa Panginoon at punta ka roon sa kabilang aayong papuntahan sa iyo ni Lord. Amen. Isa itong mga word na habang lumalago ka sa Panginoon, o lumalalim ang ating pakikipag-ugnay kay Lord, nakatatanggap ka ng buhay na salita ng Diyos. Yes. Meron bang magsasabi, hindi ba sa James, out of context ka talaga pag minsan, babarahin ka out of context. Yes. Doon tayo sa nabuhay na salita ng Diyos na isinishare mo na tamang-tama doon sa audience na ako nga, dulong pa talaga ako sa paghahanap Thank you, buhay. Lord. Wala na akong panahon kay Yan. Lord. Kung yung Ayun, si nakarating. Pastor Fred, natanggap niya yung John 15:15 dati, pagkatapos sumunod na nga yung what does it profit a man to gain the whole world but lose his soul instead. Ako naman, sa John 15:7, ang sumunod na natanggap ko naman, yung word na, what you do to the least of your brethren, you do it unto me. Kasi yung attitude ko po sa pag-rule sa aking mga empleyado during that time, hindi ba? Parang dinig ng dinig, napakahigpit ko kasing boss noon, mga kapatid. At saka hindi maganda yung mga sabi. Hindi ako nagmumura, pero ang sasabihin ko doon sa empleyado, alam mo, walang eskwelahan sa tanga. Gaganunin ko, imagine mo, ang sakit-sakit po noon. Narinig ko po sa Panginoon yung still voice na masasabi niya sa akin nung ginagawa ko po yon. Sabi niya, ikaw ba ang may likha sa Kanya? Ikaw ba ang nagpapakain sa Kanya? Ang sakit po noon. Yung pagkatapos yun yung word na, ano man ang ginagawa mo sa Kanya, ginagawa mo sa akin. Ang bigat po noon. At yung mga salita na yun, ang nagbabago. Yun ang nagbago sa akin at nagbago rin ka, Pastor Fred. Kaya sa kanya, yung kanya mga worldly affairs, nawala na kasi ikinumpara nga sa what does it profit a man . Ako naman, pagdating do sa attitude ko sa mga tao na mapangmata, alam nyo, kaya nga sabi ko, napaka makapangyarihan ng salita ng Diyos. It is really God's power to save. Yung Romans 1:16, diyan po tayo manangan. Napakahalaga po kapag ka narinig mo ang salita ng Diyos at yun ang magbabago sa atin. Salamat sa Diyos. Kaya pag nakadinig ka ng mga salitang
ibinibilitin yung ating katauhan Oo. na tayo'y tumanggap ng kay Lord bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Sasabihin ng leader, nagbago na yan. Ala, Oo. Nako! Hindi nila mapaniwalaan. hindi pwede yan. Tapos sasabihin ng leader, sumama ka sa akin, Oo. makikita mo malaking pagbabago. Oo. Kinakailangan Dahil talaga. hindi Juan, siya niya kumbinsido. gustong magbago. Oo. Hindi niya gusto magbago. Dahil yung nakikinig na yon ayaw Ayaw magbago. Oo. Kaya walang paniniwalaan. Basta ayaw maniwala. Oo. But the truth about Jesus Christ, mananatili hanggang wakas. Basta tandaan natin mga kapatid, si Lord sa Luke 19:10, the Son of Man came to seek and save the lost. Isa tayo sa mga nawala noon at kinakailangan kapag ka ikaw ay natagpuan na ng Panginoon at sinabi na sa iyo, anak, alika na dito, makinig po tayo, napakasarap na sumunod sa Panginoon. Most of the people, yung mga not TMIs, rather than divulging the embarrassing parts of their lives, meron po kasi yung mga iba, kaya ayaw nilang malaman o ayaw ibitawan yung mga kasalanang, yun, di ba, yung mga kasalanan na parang mahigpit na nakatali, hawak-hawak, ayaw bitawan eh. Kasi kung ayaw mo talagang magbago, talaga hindi mo bibitawan. Talagang pag wala kang word, Oo. wala kang salita ng Diyos na pinanghahawakan, every day in our devotion with God, Oo. kahit anong sabihin mo sa kanyang correction, Hindi man makikinig. At saka marami po kasi nagtatago ng kasalanan. Ang dali nga kayang tumayo, pagkatapos magsasabi ka ng mga magaganda, ang husay-husay nga pagkatapos, alam mo naman, behind their backs, merong tinatago. Yun po ang mabigat. Usually, they put on a facade or disguise. Merong, di ba, hindi nagpapakita, nagko-cover up, hindi nagpapakita ng tunay na katayuan. A false front designed to convince people that they are wonderful, awesome. Yun po yun. Lalo na kapag kakwan, mahahayag naman. Lalo na kapag ginagamit mo ang pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, hindi ka totoo. Ang pinakamaganda po sa atin mga kapatid, isa sa God is acceptable. Yun yung pinakamagandang maunawaan natin. Alam nyo, pinakamaganda maging honest tayo sa sarili natin. alam mo kung kanino unang-unang Oo. Dahil si Lord, makadidinig ka ng rejection oo. sa members. Yes. Totoo yun. Most of the time, rejection we feared never happened. Especially when the people around us are professing Professing Christians, Christians. especially in Compi, wherein one of our community value is what? To understand and not to judge. judge. Yan. Yun ang Magbabago maganda. rin yan. Huwag kang Oo. mag-alala. Yun ang kwan Inip doon. na inip ka eh. Huwag kang Alam nyo, ang mag-alala. pinakamaganda talaga, kapag ka merong yung boldness ba na sabihin mo na dati kang ganito, pagkatapos, nung makilala mo si Kristo, nagbago ka, at nakikita naman ang tunay na pagbabago, napakaganda po yan. Yung the audacity nga yun, the courage, di ba? To say things na maaring makasira sa reputasyon mo. Sabi nga ni San Pablo, I consider everything as garbage for the sake of knowing Christ. Wala yan. Kasi hindi mo naman madadala yung kasikatan mo na yan pagdating sa langit eh. Ang maganda, naging honest. Kaya nga sabi gano'n, God is accepting, so I am honest. Kinakailangan maging matotoo tayo. Yung totoo ka sa totoong tao na. Totoong tao. Hindi ka pa ba totoo? Hindi ba yun? Ayan. Huwag tayong matakot mga kapatid kasi tanggap tayo ng Panginoon. Sino ka man. Tanggap tayo. Ngayon, kung ang tao ay hindi tumatanggap sa atin, don't worry. We have the judge, justification, di ba? Justified tayo. We have the judge. We have the attorney para tayo ipagtanggol. Ayan, Advocate. hindi tayo. The advocate. Andyan ang Panginoong Jesus na ang kanyang banal na spirito ay magbibigay ng power sa atin para masustain tayo kung ano man ang pinagdadaanan natin. Di ba? Bilang Kristiyano, Aha.
bear this in mind. Christians are not exempted from rejection. Yes. Huwag kang panghihinaan. Nako, Kung ang Panginoon ay tanggap tayo, ang mga tao madaling, ay nako, Kahit na ayaw ng bihira tao sa tumatanggap po. Marami yan, nireject tayo. Ang maganda doon, may example pa rin. Kung si Lord nga, oo. inire-reject Tinanggihan. Ikaw pa, you are not, you know better than the master, di ba? Dadaanan, yun ang maganda. You share in the suffering. Kasi, ang masarap doon, kakampi mo ang Panginoon. Yun ang maganda doon. First John 2. 1 John 2, verse 23. For those who reject the Son, reject also the Father. Those who accept the Son have also the Father. Yan, So, yan, ang pinakamaganda. maganda. Aha, Yan. thank you, Lord. Nagpapakilala na iyong ama at siya ay Iisa. iisa. Amen. Kaya dapat nating yung ating sound doctrine na tinitake up na napaka ganda. Yes. Pag-aralan natin ulit mabuti. Sige. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Kaya kapag tayo hindi natin kinilala ang Panginoong Jesus na nagbabago sa ating lahat ng wala tayong faith. Hindi tayo naniniwala. So si Lord hindi i-honor. Kasi hindi naman siya namimilit, mga kapatid Tanggap tayo kahit na kahit sino ka pa man, tanggap tayo. Nasa sa atin na lang ngayon ang response. Di ba? Yung pagkakatanggap sa atin ng Panginoon, tinanggap mo rin ba, mga kapatid? O ni-reject natin. Yun ang mabigat doon. Salamat sa Diyos. Therefore, sabing ganun niya sa Romans 15:7, therefore, receive one another also, just as Christ also received us for the glory of God. So, tanggapin mo yung kapatid mo na yung paborito mo kay Onesimus Teka, at kay Pilimon. Charge it to my My account. Huwag mong Tanggapin anuhin mo. yun. Oo. Nagkasala Pag yun. tinanggap mo yan, nakatulong ko yan. Ganun, ready mo na siya na hindi alipin kundi katulong sa paghahayag ng magandang balita at yan ay nadanasan ko. Amen. Kung ano man ang ginawa niyan, ako magbabayad. Yan. At saka, Quote, unquote. Oo. At saka alam nyo, isa sa yung initial, kapag ka bago-bago ka pa lang, let's say, nagsimula ka, ang dami mong ginawa dati, pagkatapos na kay Lord ka na, alam nyo, lahat naman ng kasalanan may consequence. Kaya nga sabi ko, kung kailan ako nag-charismatic, saka ako ganito, ganyan. Yun po ay cleansing, mga kapatid. Kasi, consequence ng ating mga dating ginawa, let us accept and be honest. Kasi kapag ka naman nag-stay ka, doon sa 1 Timothy 15:16 yung narinig natin kay Paul, siya nga yung worst sinner, ina-admit niya Pinakamatindi nga siya Pero si Paul, one of the greatest, hindi siya kasama doon sa initial na 12 na apostles. Hindi kasama yan. Later lang yan. Sabi nga niya, kumbaga, ang pagkakapanganak I'm nga the raw kay worst. Paul, out of the ordinary. Hindi siya pangkaraniwan Kasi hindi naman siya kasama doon sa original na 12 And yet, tingnan niyo kung ilan ang letters na write ni Paul. Ang dami. Grabe. He was mightily used by the Lord. Kaya kung ano yung pinropesy niya kay Prophet Ananias doon sa kanyang conversion sa road at Damascus, yung experience niya sa Damascus, sabi naman ni Lord, gagamitin ko yan, tao na yan. I will use him mightily. Kaya ang reference niya, before knowing Christ, without sugar coating, hindi niya sinabing, ako naman Patatamisin oo, mo hindi pa ba doon yun. sa Philippians 3, sabi niya, kung meron mang pwedeng Higit. mag-boast, ako yun. Ako yun. Benjaminite, from the tribe of Benjamin, mulat-mula, Lahat ng pinakamagandang Pariseo background. siya, oo, lahat. Kung meron mang sumusunod sa mga ceremonial na yan, ako Ako yun. yun. Ako yun. Walang maaaring mag-akusa sa akin na hindi ako yun. Ako yun. Pero I consider everything dun, sabi niyang ganun. Pero di ba? meron ako isang Garbage. meron isang mga incident. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Yes. Kung sakali mo na
kulang, nagkamali doon sa sharer. Huwag kayong mag-alala. Noong una, panahon, sa St. Therese, meron akong paborito. Hindi mo alam yan. Little by little. Little by little in every way. Little by little in every day. Jesus is changing me. Once I make a turnabout face, I've been growing in His grace. Jesus is changing me. He's changing me. My blessed Savior, I'm not the same person that I used to be. Though it may seem though it's slow growing, but there's a knowing that someday perfect I will be. Thank you, Lord. Yun yung sinasabi natin. Kunti-kunti na pagbabago. Yun ang sinasabi natin na I'm saved. Yes. I am being saved. And I hope to be saved. saved. Never judge, especially members of our Community. congregation or community, to judge them. Oo. May Understand. May pag-asa pa, huwag ka mag-alala. Yes. Pag Alam nyo, iba-iba po kasi ang ating level. O, kasi yung iba talagang matagal ang pagbabago. You know why? Hindi mo alam ang background niyan. Hindi mo alam kung anong klase. Hindi, ayaw Oo. bitawan. Hindi mo rin alam kung ano yung masyado kasing mabigat yung nakaraan. Kasi ganun po yun. O kaya may mga tao naman na ayaw nga bitawan. Pero may pag-asa. Hanggat nandito, may pag-asa. Baka naman may nakikitang i-Istanbul niya. Di ba? Ganun din hindi mo rin alam. Malay mo. Kaya nangyari yun, hindi maganda yung dating o hindi maganda ang experience niya sa una. Ay, napakarami pong dahilan mga kapatid. Kaya sabi nga ganun dun sa ating values, hindi ba? Understand, do not judge, but understand. Only God knows. Only God knows. At saka hindi tayo magsasabing saan pupunta yung tao na yan. Oh, wala nang pag-asa yan. Wala po. Walang maaaring magsabi niyan. Kahit na the worst sinner nga Wala niya. Ilang beses na siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay dahil ang Panginoon ay hawak siya. Tandaan natin, kapag ka naniniwala tayo na nananampalataya tayo na anuman ang mangyari sa atin, accepted tayo ni Lord at hawak tayo ng Panginoon, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya. Siya man ay bumagsak, Bug! hindi siya mawawalay dahil ang Panginoon ay hawak siya. Kasi hindi ba ang paborito na 1 Corinthians 12, hindi ba? Si Paul. Kapag kayong kahinaan, ang sabi nga, my grace is all you need. For my power is great greatest when you are weak. Yan. Pero pa ko siyang share na mga totoo itong mga share. Kasi minsan, yung tulad natin ng yung merong mga miracle na ayaw paniwalaan ng isang simbahan. Aha. Hindi, ayaw paniwalaan ng simbahan. Isinyer. Aha. Sabang. Ngayon, pumunta kayo sa Medjugorje. Ano nangyari sa inyo? May pagbabago ba? May pagbabago ba o wala? Puro kayo, punta kayo sa may miracle sa may ganito. Bakit hindi kayo nagbabago? Ano mo nangyari doon sa pare? Oo. Naging kaibigan natin yun Nagpunta ako sa Isabela. Oo. Nakita mo siya. Father, Ba't ba't nandito ka? Ba? Isinyer ko yung yung nagsabi ko ng totoo. totoo Eto, Naging nandito honest ako. siya Meron pang isa Oo. Meron akong kaibigan na yung nagpakamatay. Aha. Ayaw tanggapin sa simbahan. Aha, oo. Sabi raw niya, hindi, tatanggapin ko to.
Sino ang makapag-judge na yan? Hindi Nakahingi ng siya tawad. nakahingi ng tawad sa Panginoon Bago siya magbigti. bago namatay. Nagbigti. Tinanggap simbahan. No? Yun ang kasalanan nung pare. Kaya na, Pagkatapos, violation niya yun. nakita ko ulit doon sa lugar din yun. Sabi ko, bakit tampon ng bato ng ano? Yung mga violation. Yun kasi, may mga naging kaibigan po kami na nakakatuklas ng katotohanan, nagsasabi, they tried, really. Ang nangyayari lang, napaparusahan po sila at napapadala sila doon sa mga lugar na medyo mahirap. So, yun po kumisan, yung mga weaknesses na yan, at saka yung mga betrayal and opposition, napakabigat po na yan na maging kalaban pagdating sa pagbabago. Di ba? Kasi sabi nga natin, ang mga rejection sa tao nagmumula, hindi sa Panginoon. Kaya sabing gano'n niya, si Paul, ang daming betrayal and opposition na tinanggap. Dito ho sa 2 Timothy 4:9-18. Ito pong mga tao na to, kasamahan niya to eh. Ang sabi niya, si Demas, sabi niya, fell in this world and deserted me going off to Thessalonica. Iniwan siya, dinisert siya. At minahal daw, mas nagandahan do sa mundo. So iniwan yung gawain ng Panginoon. Si Alexander, yung metal worker, he did great harm to Paul. Sabi niya ganon. He was violently against the message about the Lord. Nagprotest pa. No one stood by me. The first time I defended myself, all deserted me. Imagine mo, ito ang naging experience ni Paul dito sa 2 Timothy 4. Pag binasa nyo yung 9-18, ang dami pong tao niya binanggit dito at hindi niya nakatulong kasi iniwan siya. Di ba? Meron sa mga nagtalusira sa kanya, may mga nagsabi pa sa kanya ng hindi maganda. Kaya ito po mga bagay na kumisa nagiging dahilan para yung rejection ng tao, panghinaan tayo. Pero si Paul, sabi ko nga sa inyo, napakaganda ng kanyang pagkakatawag sa kanya ng Panginoon. Doon siya nanangan. Hindi yan na magiging dahilan para ako huminto. Sabi niya, this is the first time Oo. that I will defend Myself. myself. Wala na Oo. siyang nakakatulong eh. Kaya unang-una, kung ano man yung kinatatakutan natin, ano bang kinatatakutan natin? Oo. Uy, nako, May takot ka. baka kung anong sabihin sa akin, baka kung anong mangyari. Oo, si Paul nga, nakaranas rin din ng fear. Hindi ba? Ito yun, sa 1 Corinthians. Corinthians 2:3. Oo. When I came to you, I was weak and trembled with fear, and my teaching and message were not delivered in skillful words of human wisdom, but with convincing proof of the power of God's Spirit. Ayan. Kasi Ang nung kanyang una, sharing talaga, yung sharing niya, nagkaroon siya ng fear. Kasi lalo na siguro kung kaharap mo yung mga matataas na tao. Di ba? Kaya yung pag-share niya, hindi naman yung, sabi mo, nagko-quote ka ng parang at saka yung nagagamit ka ng mga word na mga salitang hindi mo maintindihan ng meaning. Di ba? Ano yun? Hindi siya gumamit ng gano'n. Hindi siya gumamit ng mga salita na hindi naiintindihan ng pangkaraniwang tao. At ang ginamit niya, yung pag-share niya sa pamagitan lang ng kapangyarihan ng banal na spirito. Kasi sabing gano'n niya, yung fear mo na mag-share, oo, at fear mo na tatayo, naalala ko yung mga manggagawa natin, talaga naman, yan ang magagandang mga sharing nila, di ba? Hindi basta-basta po ang tumayo before the congregation, kahit nandiyan sa mga prayer meeting nyo, di ba? Kayo naman rin nakakaranas ng gano'n. Kaya patatayuin natin talaga sila ngayon. Oo, pinatatayo na natin yung mga ating mga kapatiran para magkaroon ng courage, di ba? Magkaroon ng yung kumbaga OJT na yon, on the job training na tayo mga kapatid. Patatayuin na tayo ni Lord para tayo ay magamit sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kaya kapag ka na-experience mo for the first time ang fear, pag share mo ng good news sa iba, yung fear na yan, maaaring i-despise ka, gawan ka ng mga kiss, yung paningka, yung gawin kang katatawanan, hindi ba?
maaring hindi tanggapin yung mensahe mo. Dahil sa past mo. Oo, kasi i-judge ka dahil doon sa nakaraan. Ayan, kilala ko yung tao na yan. Ba't ko paniniwalaan May yan? 2 Corinthians Oo. 5:17. Yun yung process oo, of yun. metamorphosis. Oo, at saka kaya nga binigay sa atin yung Philippians 4:13. Di ba? I can face all conditions In life. with the strength that Christ gives me. Kahit na ano pa siya, all conditions yan, lahat ng sitwasyon ng buhay, ibibigay sa atin yan. Mahaharap natin yan. Kaya yung fear na yan, dahil tayo ay, ang nasa sa ating puso, ako ay pinili ng Panginoon, ako'y accepted ng Panginoon, hindi ako matatakot na mag-share. Hindi ako matatakot na magsabi ng katotohanan. Kung ano man ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, ibibigay ko yan. Kaya naalala ko yan, nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya yan ang panghawakan natin. Nung una pa man, tayo ay pinili na, minahal, at tayo ay tinawag para gamitin ng ating Panginoon. Kaya si Paul, ang daming naranasan. Hardship niya, grabe. Yung lahat ng naranasan nato ni Paul, naranasan din ng ibang nating manggagawa. Di ba? 10 yata Oo. ito eh. Itong mga in-enumerate niya sa 2 Corinthians 11:23 to 33. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob dito. Kasi alam niya, pinili siya eh. Mulat-mula eh. Imagine mo, hindi ba, yung Damascus experience niya, hindi niya makalimutan yun. Ano ba yung mga hardship niya na yon? Ito eh sa mga susunod ng pagkakataon. Hindi ito yung Damascus incident. Ha? Oo, hindi. Ito yung mga naman yung sumusunod. after na. Yung level ng kanyang Ng faith niya. spirituality, Oo. merong hardship siyang natikman. Nadaanan, oo. Naranasan niya na to. At ito yung mga iba-iba ng mga experience na maaari mong i-share. Ayun nga yung sinasabi natin, di ba? Alam na natin kung ano yung patutunguhan natin, pero yung mga kontrabida sa buhay natin, dadaanan natin yan, mga kapatid. Katulad na nangyari kay Paul, ang sabi nga ganun niya doon sa verse 23 ng 2 Corinthians 11, I have been in prison so many times and have been whipped much more and experienced near-death experience. So, ang dami niya, na-imprison siya, nakulong. Di ba? At sa verse 24, sabi niya, 5 times he was given 5 beses, 39. bawat beses, 39 lashes. Imagine mo, hagupit ka, anong tawag Sa doon? likod. Oo, hinahagupit siya. 39 lashes by the Jews. And 3 beses, 3 times, he was whipped by the Romans. Di ba? Kaya, yung mga experience ni Paul na yun, hindi niya na makakalimutan yan. Pero lahat yan na-endure niya. And once, he was stoned. Kinuwang pa nga binato pa. Kung si Lord nga, binato rin noon Di ba? Meron rin Nagsasabi kasi siya, Pinatungan ka na ba ng koron? Oo. Kaya, Paul also sa verse 25, he has experienced 3 shipwreck and spent 24 hours in the water. Imagine mo, isang araw halos, 24 hours, nakababad ka sa tubig. Sa Acts. Sa shipwreck, doon sa Acts. At saka sa maraming travel niya, he has been in danger in floods, robbers, dangers from fellow Jews and from Gentiles. Hindi lang yung mga panganib sa kapwa Kristiyano, kapwa mga kamag-anak, hindi ba yung gano'n Lahat ng klase ng tao, from Jews, Gentiles, sa atin ngayon, sa kamag-anak natin, yung persecution natin sa kamag-anak, persecution natin sa mga kaibigan natin, persecution sa lahat ng mga nakapaligid, mga kapitbahay natin, ang daming persecution. Pero, napapagdaanan natin yan, napagtatagumpayan yan. Kaya sabi nga niya, he also experienced without sleep, nakaranas siya. Kaya nga nasabi niya yung, I have learned to be content. Oo, kasi naranasan niya yung hunger, thirst, most often without food, shelter, and clothing. Sa verse 27. Lahat ito naranasan niya. Kaya yun ang
makikita natin, hindi madali po ang maging manggagawa ng Panginoon. Pero, ang kagandahan doon, kayong kalooban mo, payapa, anuman ang nangyayari, honest ka sa buhay mo, alam mo na Tatanggapin ka ni Lord. tanggap ka ng Panginoon. Hindi ka Anumang oras ka nagsisinungaling. tawagin ng Panginoon, ready ka. So he knew he could be honest with himself, with his Heavenly Father, and with Ba't those hindi na around kayo him. sumasamba sa mga, Oo. yung turo natin na ano? Oo, nung Lunes, Naku grabe. po, Diyos ko. Matindi Maraming po sa, yun. kayo pala hindi na kayo Oo, yun. hindi na kayo sa, ano mo kasi yung, ko kung kabisado yung License Creed. Oo, I believe in I God. believe in God, the Father Almighty, Almighty, Creator of heaven and earth. Meron pa rin isa Doon sa The Holy Spirit. Holy I believe in the Holy Spirit. Catholic I believe in... Church. Oo. Ang sinasabi doon, hindi yung Roman Catholic. Oo. Ang Ito yung Catholic kasi Holy means Catholic. universal. Accepted ka, kasama ka ron sa Universal Church. Yes. Oo. Idinideclare lahat ng Oo. Yang Kristiyano, Nicene Creed na yan, oo. idinideclare. Yan ay creed o pananampalataya ng lahat ng Kristiyano. Walang maaring mag-claim dyan. Kasi yan po ay kahit na sa ibang services, idinideclare po yan. Ginagawa pong prayer yan. Kasi nga, we are all universal church tayo Catholic. So, hindi po tayo, yun nga lang, na bansagan nga lang na under the, kahit na, Aglipay, Catholic, Protestant, Catholic, lahat po Catholic yan. Kaya napakaganda. In other words, in this world, obsessed with maintaining appearance at all costs, this kind of confident honesty is a breath of fresh air. Nakakahinga ka ng mga luwag. Nakakahinga ka kasi nakahinga. honest ka Kasi yung mga dadatnan mo sa doon sa ibang lugar, Madaling salita. yung palang ano nyo, ang ganda-ganda ng tensions nyo nung isang sabi, ay, salamat. Amen. Nakahinga Talagang alam ako. nyo, iba po ito. Kapag ka tayo'y naging tapat o naging, ang tawag doon sa, wala kang itinatago before our Lord. Remember, God is accepting us. He is a very accepting God. Let's be honest. Oo, yes, be honest. Tatanggapin tayo kahit na sino tayo. Kaya bago po i-wrap up namin ang aming pagtuturo sa umagang ito na napakaganda na nagbibigay sa atin ng, sabi nga, fresh air ng kaginhawahan sa buhay para malaman mo kung sino si Lord. Batiin muna natin ang ating mga kapatid sa araw na ito ng May 28. Naku, malapit na namang matapos ang May, mga kapatid. Sa kanilang kaarawan, ating kapatid na taga-Kalawan, si Sister Army Hernandez. Purihin ng Panginoon. Si Sister Annie Canindo. Annie, hallelujah. Si Brother Adam Jersey Blanza. Sister Margaret Tatlong Maria. Sister Casey Kawilan. Sister Beth Rayray. Sila po ang mga nagdiriwang ng birthday ngayong May 28 at salamat sa Panginoon, babatiin sila ni Brother Bong. Batiin rin natin mga kapatid. Happy birthday sa inyong lahat. Brother Bong, pasok. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you.
Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, salamat sa mga panyo, pa-birthday. Salamat sa Diyos. Ngayon po, tayo po ay may announcement ulit. Thank you, Lord, sa nangyaring anniversary kahapon sa Mendez. Napakasaya. And ngayon po naman ay sa June 7 naman ang ating invitation ngayon. 34th anniversary ng San Fabian sa June 7. At tayo pong lahat ay invited rin. Ang kanilang team ay Proverbs 10:6. Tayo po ay inaanyayahan lahat na magkipag-fellowship at maki-celebrate sa kanilang anniversary. Hallelujah. At sa linggo pa rin, June 7, dito naman sa Confi Center sa Parañaque, si Doc Mon po ay offering the following. Kung gusto nating mag-avail, 2026 full flu vaccine na 4 strains, Pfizer Lifetime Pneumonia Vaccine, 20 strains. Pwede pong pagsabayin yan kung wala tayong lagnat at the day of vaccination. At yung bayad po ay po pwedeng at the same time, at the same date rin ng pag-injection. At pwede tayong mag-confirm at makipag-ayos po through Sister Jam Mercado via Facebook Messenger. Mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ito po, ang deadline po ng confirmation ay sa June 4 para po malaman ni Doc Mon kung ilan ang dadalhin niyang mga vaccine. Thank you, Lord. Sige po mga kapatid, si Pastor Fred po ira-wrap up ang ating lesson ngayon. Okay. When the sheep of God's flock, being shepherded by Jesus, our good shepherd. In John 10:27 to 29. My sheep listens to my voice. They know them. I know them. And they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my hand. Yes. Walang makapaghihiwalay sa atin talaga sa Walang Panginoon. makapaghihiwalay sa atin. Hindi pa babayaan ni Lord na mawala tayo at makuha tayo ng kaaway. Kaya tayo manatili sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Yan. Sige Okay. po. Let us pray. Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat. Tinuturuan mo kami dahan-dahan kung papaano naming ipoproclaim ang iyong kabutihan sa buong daigdigang ito. Amen. Thank you, Father, for these teachings Yes, Lord. na kami lahat na iyong mga tinawag, pinili at hinirang nadidinig ang boses mo Amen. at kami ay susunod sa iyo. That no one can ever snatch us out of the Father's hands Yes, Lord. because we hear your voice. Amen. Dakila naming Ama, Diyos naming nagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala, kaalaman, na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu'y nauunawaan namin kung papaano kami magpahayag ng kabutihan mo. Amen. Salamat, O Lord, that you are accepting us and our witnesses is honest down from my heart, Yes, our Lord. heart. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen and Thank you, amen. Lord. At tayo God po'y bless magtatapos us all. sa ating repeat new song na titled Our Father, composed by Sister Seni Radam. God bless everybody and see you again on Thursday. Mga kapatid, salamat sa Diyos.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation,